What's up YouTube? Genie here, back at it again, and welcome back to the channel, guys. So, we are back for yet another Pegaxy and Farmers World content that hopefully will help you in terms of your decision making on saan nyo ba ilalagay yung pera ninyo, okay? I want your honest opinions then on this one. Use the comment section below. Let's go ahead and have a healthy discussion. These are based on my experiences, okay? So, meron tayong 6 na pag-uusap-usapan tungkol dito, comparison sa dalawa. Time spent sa paglalaro ng game para kumita. Investment, magkano ang investment para dyan. Gameplay, okay? Paano ba yung gimmick na yan? Okay? And then, fourth is earnings. Ang pagbabasihan natin would be yung current token price. It is February 2, 2022. So, yung prices ngayon will be the one that we will be using para dito. So, it may vary kung sa mga ibang araw na kayo magko-compute or ibang araw nyo na mapapanood to. Pero, hopefully, it will still be beneficial pagdating sa mga ibang aspect. And pwede nyo namang gamitin yun. Kumbaga, earnings, tingnan ninyo yung pricing, di ba? Tingnan ninyo yung charts and all those good stuff para makapag-compare kayo. Siyempre, yung roadmap ng parehas na game. Saan ba papunta yan? Anong gameplay nila ngayon and saan yung direction yan? May sustainability ba yan? Diba? Yun din. Isa din ang kailangan natin. And then, number 6 is the devs. Verified ba yan? Paano natin malalaman? Diba? Yung mga ganong mga aspect ng pagkukumpara. Okay? So if you're new to my channel, guys, please do not forget to click that like, that subscribe, and click the bell, set that to all para lagi kayong notified sa mga announcements, updates, and mga ganyan, mga guides, ano pa ang mga kailangan ninyo malaman bago kayo mag-invest. Okay? Every Sunday, 8 PM, meron tayong raffle live stream. So, sali kayo doon. Mechanics will be in the description of the video. Okay? So, without further ado, guys, let's get it on intro! Okay guys, so unahin na natin si Pegaxy. Okay, link ni Pegaxy and link ni Farmers World will be in the description of the video. Hopefully maging helpful sa inyo to. So simulan na natin. Ang isang kabayo, 25 energy ang pwede niyang maipon. Okay? 25 energy, pwedeng isang upuan, banata mo lahat, ubusin mo na. Okay? Tapos, hintayin mo na hanggang maipon lang, hanggang kinabukasan na para pwede mong gawin kung ano yung kailangan mong gawin for the rest of the day. Kung meron ka namang extra pang mga time within the day, pwede mo naman, kasi pag naiipon na yan, katulad yan, yung nakikita ninyo dito sa screen nyo ngayon, ayan, yung kabayo ko, naubos ko na yung energy. Maya-mayang konti lang, makakaipon na din ng energy yan ulit, pwede ko na ulit erase. Hindi ko kailangan hintayin yung 25 na maipon bago ako makapaglaro. So, pwedeng maging 5 lang yan, di may 5 laro ka. Diba? Pwedeng ganon. Pero, para maging siguro mas efficient yung iba, which is a good point na ni-raise nung isang viewer natin dun sa isang content na in-upload natin kay Pegaxy. Sabi niya, yun nga, si Pegaxy, pwede mo naman laruin yan. Kumbaga, parang 35-40 minutes, tapos mo na lahat ng energy mo sa isang buong araw, pwede mo nang gawin lahat. Good point. Diba? So, like what I said, isang upuan, 35-40 minutes, tapos yung energy, maipunin mo, kinabukasan mo na ulit tirahin, sabay-sabay lang para mas efficient. Yon ang time spent ni Pegaxy. Lipat naman tayo kay Farmers World. Okay? Farmers World. So, kay Farmers World, pag nag-entry ka, okay, pinag-uusapan natin dito kung may kabayo ka, guys. Kung bibili ka ng kabayo, okay, at kung bibili ka ng NFT kay Farmers World. Okay? So, ngayon, pag-usapan naman natin yung kay Farmers World. Kasi yung sa akin dito, itong account ko na to, merong membership card na which is nakikita ninyo dito, every 5 hours pwede ako mag-mine. Or anything below that, 1, 2, 3, 4, 5. Pwede ako mamili kung ilang oras, naiipon lang yan. Pag mine ko, makukuha ko yung mga kung naipon. Kung tatlong rewards yung makukuha ko. Diba? Kung 5, di 5, and so on. Kung wala kang membership card, yon pa isa-isang oras ang magiging mining mo. 'Di ba? So, pwedeng ganon. Pero pag may membership card ka, meron ka pang additional bonus. Ito, by chance lang din naman yan, na pag nag-mine ka, may additional bonuses yan. Okay? Pag natsambahan mo, goods, extra yon. 'Di ba?
So, yun ang kay Farmers World. Ngayon, ang presyo ng chainsaw, yun kasi ang medyo closest. Actually, yung mining excavator, close din dun sa presyo ng ano ngayon, ng isang kabayo. 'Di ba? So, 'yun ang magkalapit ng gimmick ngayon. Kumbaga mga parang mga 70K yung ano eh. Pero ngayon mababa ang entry para dito sa chainsaw. Kung ito ang bibilhin ninyo Pero maganda nga kasi pwede din naman na bumili ka ng mas mura. Low entry kung hindi masyadong malaki yung budget mo, bili ka ng mas murang NFT, sa'yo 'yun. Pwede mong i-mine or pwede mong ibenta eventually. Low entry ang pasukan mo. Ngayon, eto na. Kay ano naman, kay Pegaxi naman, may option ka para kumbaga kung ayaw mong bumili ng kabayo, pwede ka naman mag-rent. Meron kang pay rent fee, meron kang share profit. Ayan. So, kay pay rent fee, uupahan mo yung kabayo para kumbaga kung kunyari 7,000, 8,000, tapos kikitaan ng something. And then, pag naubos na or natapos na yung renting period mo, uupa ka na naman ulit. 'Di ba? So, depende sa depende sa presyo syempre ng PGX. Yan, PGX yung ginagamit niyan para mag-rent. So, depende sa presyo niya, yun yung magiging puhunan mo. Pero hindi sa'yo yung kabayo. Okay? So, share profit, isa rin naman yan, pero napakahirap itong gimmick na to. So, pag-click nyo dyan, naunahan na kayo ng kung sino man at malamang sa malamang bot yun. Okay? So, share profit, kung ikaw yung tipong taong walang pang-invest talaga ng ganong kalaki, ito ang para sa'yo. Pwedeng ito. So, yun. Pwedeng na din yan. Isa na rin yung natakil na rin natin yung ways kung paano kayong pwedeng kumita. Okay, next naman, investment. Yun pala yun. Natin. Natakil na rin natin yung investment. So, investment, tignan natin kung magkano ang pinakamura. Pero dito again guys, dito sa kay Pegaxi kasi parang nakadepende yung presyo pag bumili ka sa kung ano yung kumbaga win rate. Kung gaano karami pinapanalo ng kabayo mo. Katulad niyan, 22.58% ang win rate niya. Ibig sabihin parang kasi ako, guys, ang pinagbabasihan ko mga nasa 25 pataas. 30%, above 30%, mas maganda. Kasi mas mataas yung chances mo na manalo sa isang laro. Okay? Gold, silver, bronze, kung ano man doon ang makukuha mo, panalo pa din yun. Kumbaga yun ang parang kinakount nila na may win ka. Diba? Hindi kayo yung tipong namumutla at sinasabi ko nga at malabo pa sa burak yung gimmick mo. Okay. So yun. Ngayon, magkano ang pinakamura natin dito? Sort by rise low to high end. 1,755. 1,755. Yan na natin guys para makita natin kung magkano ang presyo ng ng USDT or yung Tether pagka nilagay mo sa peso. Okay? Para makatulong sa inyo mismo, magkano ang presyo nung February 2, guys. Yan. Para, kumbaga, yun nga. Again, guys, habang ginagawa ko to, habang pinapanood ninyo to, kung meron kayong insight na gustong i-share, share ninyo. Just keep it respectful para naman hindi tayo nakaka-offend na ibang tao. Kasi yung iba, syempre, meron din namang mga insights or something na ganyan-ganyan. Yung iba, nagtatanong para matulungan din natin. So, ito. USDT. 1,755, 89,627. Yun yung pinakamura dito at 22.5% ang win rate niya. So, hindi ganun kataas. Baga, baseline yan. Kung baga, magkaroon ka lang ng kabayo, pwede na. Parang ganun ang gimmick mo dyan. Okay? So, ganyan. 89,627 para maka-own ka ng kabayo. Ngayon, punta naman tayo kay Farmers World. So, ito. Punta tayo dito sa open natin yung niya. Okay, so yan. So, dalawa kasi yung account ko. And then yan, makikita na ninyo. Magkano ang chainsaw ngayon? Chainsaw, 4,175. So, tingnan natin ang 4,175. 4,175. 71,768. So, yun, mas mababa. Diba? Mas mababa siya. Tapos, ito naman, si chainsaw,
Kasi ang gameplay, ayan, gameplay nilang dalawa, si Pegaxi, you leave it by chance. The chance, 'di ba? May laban kayo, pag click mo, wala ka naman na ibang gagawin sa ngayon, ha? Kasi parang click to earn parehas naman sila eh. So sa ngayon, isang click mo lang, tinititigan mo lang yung mga kabayo, 12 kabayo nag-uunahan ng ganyan-ganyan. Parang random lang siya kung mananalo ka o hindi. Diba? Kung hindi ka nanalo, better luck next time. Click ka ulit hanggang maubos yung energy mo, hoping na kahit mag-bronze ka lang, makakuha ka man lang ng panalo, goods ka na. Diba? Ganun ang gimmick nung kay Pegaxi. Ngayon, going to Farmer's World naman, ang maganda naman dito kasi, pag click mo ng mine, automatic meron kang makukuha. Diba? So, meron kang makukuha, tapos nagva-vary pa siya. Pwede kang magkaroon ng bonus, pwedeng hindi. 'Di ba? Yun ang ano naman. In terms of mas enjoyment, guys, paglalaro. Ako natutuwa ako kay Pegaxi. Kay Pegaxi ako pagdating doon. Kasi kahit tinititigan ko, natutuwa ako eh. Alam mo yung nagaganunan na parang alam bata na alam mo yung laro na nagaganda, biglang alam mo yun, 'di ba? So, parang gameplay talaga 'yun, mas okay 'yun. Kasi kay Farmer's World, to be honest, baduy ang baduy ang gameplay niya. Click mo lang, okay ka na. Click mo lang, okay ka na. Wala namang problema na, di ba? Kumbaga, isang click, tapos na. Kay Pegaxi, isang race, sabihin mo na lang, average mo na lang ng 50 seconds. Kada isang race. So, 25 times mong gagawin yon, 25 times ang ganyan. So, ito naman, every 4 hours, 6 times a day mo i-mine. Pero saglit lang, pwede kang bumalik. So, in terms of kung busy or ganyan-ganyan, ako ina-alarm ko kasi to. 'Di ba? Siguro, kung ako tatanungin mo kung pwede kong gawin yung kay Pegaxi na isang tuloy-tuloy lang, okay na, tapos na sa buong kay Pegaxi ako. Yun ang kumbaga gameplay itself, yung time spent kay Pegaxi ako. Pero, kumbaga itong tap mo, saglit lang, makukuha mo na. Hindi ka umaasa sa chances, lagi kang may pera, lagi kang may token na makukuha. Kay Farmer's World naman ako dun sa point na yun. Okay? So ang ating next is earnings. Yan, earnings naman tayo, guys. So kay Pegaxi muna unahin natin, Pegaxi. So si Pegaxi, magkano ito lagay natin dito, guys, ha. Duplicate. Tapos kunin natin yung Vis kasi Vis ang ginagamit niya, guys. Vigorous. Ayun Vis pa, Vigorous. Ayan. So, ayan. Pakita natin lahat ng mga dapat ninyo malaman, guys. Ang ganda ng presyo ang ganda ng presyo ni Pegaxi. Sa totoo lang talaga. Sobrang okay na okay. Pataas ng pataas. Ayan, makikita niyo naman yung chart. Goods na goods. At ang matindi nga niyan, despite sa nangyayari kay Bitcoin, nagka-crash ng ganyan-ganyan, hindi pa rin ganun ka nakakabawi. Performing well ang chart ni Pegaxi. Sobrang trending, sobrang hype. Goods na goods yan. Okay? Pero, again, kung tatanungin nyo ako, okay bang pumasok dyan? Do your own research. Ako, ayoko sabihin, sige, pasok ka, habang mataas pa, habang ganyan-ganyan, pasok ka. Ayokong ganun, guys. Kasi baka mamaya, pagpasok ninyo, biglang bumagsak, or biglang, wag naman sana, nag-rug pull or something na ganyan-ganyan. Diba? At least, do your own research. Kung tatalpak kayo dito, at your own risk, extra money lang ang gamitin ninyo. So, game. Eto na. Meron kasing 174 ang, tama ba? 174 ba yung nga niya? Racing, tingnan niya natin. 175. So, mga 102, yata yung sorry, teka nga natin kung makakapag-race tayo. Ayan, meron palang So, sige, tirayin natin to, guys. Isa lang, para makita lang natin yung price, yung tatlong hindi ko talaga makabisado yung gold, bronze, at saka gold, silver, bronze. So, hintayin lang natin para makuha natin yung exact price, and then from there, kunin natin yung average. Okay. So, ayan, guys. Kung hindi nyo pa napapanood yung previous video na ginawa ko kay Pegaxi, go ahead and check it out. Hinighlight natin lahat doon. In-depth din yung tungkol dito kay Pegaxi. So, ganyan. Ang gameplay niya, once you click, you leave it all to luck or fate nyo kung ganyan-ganyan. So, tititigan niya lang siya. Yan tayo, nasa lane 1 tayo. Medyo malayo na yata sa katotohanan to.
Malabo pa sa tubig Pasig tong gimmick natin na naman na to. So, yun. So, doon, sa isang energy na yon, na-spend na natin yung isang energy, wala tayo na pala. So, talo yun. Diba? Talo yung ano na yon. Okay, so hintayin lang natin. So, ayan. 105 yung first, 44 yung second, 26 yung third. So, kung iaano nyo yan, sabihin mo na lang ng average kasi pwede ka makakuha ng first, second, or third. Tapos, sabihin na lang natin na yung kabayo ko, 25% kasi ang win rate niya. So, 25% ng 25 times 0.25, 6.25. So, sabihin mo na lang 6.5 mo na lang yung ano, para nasa gitnaan, 6.5 yung ano niya, yung games. Kailangan 6.5 games, manalo ka ng ng ganito. Ibig sabihin, mananalo pala siya. Sa 25 games, dapat sana mananalo siya ng ganon. Pero, hindi kasi laging ganon. Kino-compute yung win rate niya based on history ng kabayo. Hindi naman yung 25 lang, guaranteed ka lagi na mananalo ka doon sa doon sa 25 na yun, 25%, yun ang ipapanalo mo. Hindi. Okay, so kino-compute niya yung win-lose based doon sa lahat ng tinakbo na ng kabayo mo. So, kung nagtataka yung iba, hindi naman totoo yan, Chino, yung win rate. Sabi sa win rate ko, 30%, pero sa 10 karera ko, isang beses lang ako nanalo. So, hindi doon nako-compute yon. Sa dami ng ng tinakbo niya, doon kino-compute yung win rate nila. So, sabihin mo na lang nga, kunyari lang, na 50, average mo na lang 50 para dito sa tatlo na to. Kung kunyari, minsan nagse-second ka, minsan nagte-third ka, minsan nagpa-first ka. 'Di ba? Tapos, iyan na lang natin 6. So, 6 ang sa daily natin to, guys, daily na lang, daily natin kunin. So, 6, kunyari, 6, 6.5 mo na lang para mas mataas ng konti. Baka sabihin nyo 6.2 O sige, 6.5 para mas mataas ng konti. And then, times mo na lang sa 50 para yung kung alin man doon yung nakuha mo. So, 325. Sa 325 mo, 325, meron kang 3,724 sa isang araw. Okay, so 3,724. Ngayon, tignan naman natin yung kay Farmer's World naman. So, Farmer's World, kung meron ka, katulad nung sa akin, chainsaw, 173 wax. Wax naman to, guys, ha. So, refresh natin to para baka bumaba pa yung wax. Ayan, medyo siya. 173. So, 173. So, 29. Ngayon, nagbabago-bago yan, guys, ha. Again, si Pegaxi, maganda ang presyuhan niya ngayon. Okay, so, yun yung kumbaga, yung presyo ni Pegaxi, kung masusustain niya yun, napakaganda nun. Solid yun. Pero alam naman natin ng crypto, tumataas, bumababa, tumataas, bumababa. Pero as long as tumataas, bumababa yan, okay lang yan. Kasi, ang ito naman ang susunod natin, based doon sa, yung token prices. And kung, kumbaga, naka-experience na ba yan ng matinding dip, naka-experience na ba yan ng ganito, tumaas na ba yan ng ganyan. So, tingnan natin yung kay Pegaxi naman. So, Pegaxi, asan ka Pegaxi? Ito, Pegaxi. So, tingnan natin yung vigorous niya. Kasi yan yung guys, yan yung nakukuha mo in-game. So, majority of the time, yan yung pagbabasihan mo ng presyuhan. So, gawin natin ng 90 days. Ayan, 90 days. So, tumaas na ng 8 dito. Then, bumaba. Ayan, piso-piso lang ng ganyan-ganyan. Mga 1 point something. Nag-2. And then, nag-3. Nag-4. And then, na-hype. Ayan, tumaas ng 11.62. And I think, hindi pa tapos yung hype niya. Baka magtuloy-tuloy pa yan hanggang sa mga susunod na araw. Kasi nga, marami nang nakakaalam. Marami nang naglalaro. Diba? Kumbaga, yung iba nagre-rent. Yung iba, bumibili. Ako, ang ginawa ko, nag-rent lang ako. Low entry lang. Kumbaga, medyo conservative na lang ako dito. Kasi nga, baka
mamaya hindi, 'di ba, hindi ma-sustain na gano'n, masama pa yung pera ko na ininvest, magkano din yun, sayang naman, 'di ba? Okay? So dito, kay Pegaxi, pwede kang mag-breed. Okay, pwede kang mag-breed kung may pondo ka, pwede kang mag-breed ng kabayo, benta mo, extra income para sa'yo, way of earning. Pegaxi ako doon over Farmers World. Okay, si Farmers World kasi, reliant siya ngayon dun sa tools niya, sa crops niya, sa ganyan. Meron din siyang breeding kay cow. Pero yun, sa ngayon niya, hindi masyadong maganda yung in terms of, ako hindi ako nagbe-breed kasi. Puro lang ako, puro milk. So, eto, sa tingin ko, mas gusto ko yung breeding niya ni Pegaxi. Pero yun, mag-aano ka pa din, mag-i-invest ka pa din. And yun ang isa pa sa until when, yung game. So, kung maka-experience man yan ng bumaba ulit dito, bumaba ulit sa ganito, kaya pa rin kaya niya i-sustain. Diba? Yun yung dun eh. Okay, so chart naman tayo guys ni Farmers World. So, ito, makikita ninyo, yung gimmick niya mula noon, last year, August, yan, mababa. Kita nyo siya. And then, slowly, up, down, up, down, up, down, up, and then, nag-peak siya ng napakataas talaga. Napakaraming taong yumaman dito, guys. Nung panahon na to, okay? So, yan. Bumaba pa yan. Ito, guys, kumbaga, nagdagdag sila. Yung una, dito sa part na to, mga tools. And then, nagdagdag sila dito yung farm plot, yung cow, yung chicken. Yan, yung mga yan. Dinagdag nila dyan. And then, maganda-ganda tong na to. Tingnan nyo ilan. October hanggang November. Maganda presyuhan yan. And then, bumaba. Nag-crash yung Bitcoin. And then, ayan, tuloy-tuloy bumaba. Hanggang sa bumaba ng ganyan. So, makikita nyo naman, bumaba siya ng nag-0. Parang 0.0, hindi naman 009. Pero mababa yung niya yan, guys. So, nag-0.08 pa nga yung wood nun. So, ayun ang nangyari kay Farmers World. Tumaas, ng todo-todo bumaba. Pero, in terms of profitability, guys, kumikita pa din yung tao sa kanya. So, yung kaya nasabi ko din na kung ako ang papipiliin kasi, dito ako sa subok na. Ito subok na. Kung ano yung nangyari noon, tumaas, pumutok, nag to the moon talaga. Bumaba. Pero na-sustain pa din naman. Kumikita pa din yung tao and nandyan pa din yung game. Kaya ako, yun, dito ako in terms of yung sustainability kay Pegaxi or kay Farmers World. Hindi ko naman sinasabing si Pegaxi is not sustainable kasi nga hindi pa naman din sa ganun ka sobrang tagal. So, kumbaga, in terms of security lang siguro and personal preference, dito ako kay Farmers World kasi pumutok na yun. Umangat na naabot nyo na yung pinakamataas, bumaba ulit. Tapos, pagka kung ano man yung mangyayari, like yan, yung Farmverse nga na roadmap nila, pag lumabas yan, pag yung IDO lumabas din yan, hindi natin alam kung ano yung magiging fate niya, kung aangat, diba? Kasi pag lumipad yan at nagustuhan ng tao at ng investors, ng players, and everyone in the community, yung magiging result ng Farmverse, talaga nga naman, magdidiparan yan. And on the other hand, yung kay Pegaxi, kumbaga, ang iniintay lang naman din natin dyan is yun nga, kung sakali man ano man ang mangyari, bumaba, masusustain ba niyan? Diba? Gaano katagal? Gaano katagal niya masusustain yan? And ano yung means? Ano yung mga plans or roadmap in the pipeline na pwede nilang i-roll out para to keep the people investing, excited din yung people na, alam mo yung tao na, diba? Alam mo yun, dito tayo, Pegaxi, may ganito na si Pegaxi, may ganito na, may ganyan. Diba na yung, may iba-ibang game mode na yan, hindi na yung simple click to earn lang na pipindutin mo and then papanoorin mo. Same with Farmers World, diba? Sa ngayon, click lang din, tapos na. Walang ka-thrill, walang ka-thrill talaga as in. Pero, diba? For some people, ang hinahanap nila games that are nice and enjoyable to play, yun talagang maganda at maayos. For some people, lalo na sa mga katulad ko or kung meron mang nanonood sa inyo na may mga pamilya, ang gusto natin, yung tipong madali lang. Ma-click mo yan, after mong i-click, tatapos mo na yung energy for today, balik ka na sa kung ano mong kailangan mong gawin, balik ka na sa pamilya mo, makipaglaro ka sa mga bata,
di ba? Mamasyal kayo and all those stuff. So, pag pamilyado ka, ganun na ang gusto mo. And ewan ko sa iyo, lagay mo din sa comment section, guys. What do you prefer? Yung game na napakaganda, na time-consuming, pwede kang mag-grind, ganyan-ganyan, or katulad ba kita, na ang gusto ko is yung isang tap, kikitaan na, and then you can keep it, play with your children, spend time with your family, spend time with your wife, or go somewhere else, di ba? Ano doon ang anong preference mo? Lagay mo doon. Pag-usapan natin. Okay? So, next up would be isa sa pinaka-importante na dapat kino-consider ninyo, which is paano ang withdrawal niyan? 'Di ba? So, ito 'yan. Unahin natin si Pegaxi. Okay? Kay Pegaxi, lock ka ng 15 days. So, 15 days, pwede kang mag-grind, ganyan-ganyan, may ipit lang yung pera mo doon. Pero in 15 days, ma-unlock like yung other games ng mga nakaraan. Pero yung sa mga other games kasi, yung tax nila is, baga, pwede mo i-withdraw kahit kailan mo i-withdraw, bumababa lang ng bumababa. Pero anytime pwede mong i-out. With Pegaxi naman, on the other hand, ito, pakita natin. So, makikita ninyo yung wallet, ayan, nakalock siya. Diba? So, ang ano dyan, hindi mo pa mai-out yung mo until matapos mo yung days para makapag-withdraw ka. So, ayan guys, ito. Dali natin kay Pegaxi. Ayan, pakita ko sa inyo, yung rents ko, ayan, nirent ko nga to. Ayan. So, pag click mo yan, makikita mo, pag hinover mo yung mouse mo dyan, makikita mo kung gaano katagal pa. So, meron na lang ako 3 oras para dyan sa nirent ko na kabayo. Very good kang kabayo ka, kahit papano, hindi tayo nalugi. Okay, hintayin nyo guys, gagawan natin ng content. Itong, yung experience natin sa pagre-rent. Magkano investment? Gaano kalaki yung gross na pinanalo natin para ma-compute natin, panalo ba or hindi, 'di ba? So, 'yun, isa 'yun. And then ito, my profit. Dito sa my profit, guys, makikita ninyo, claimable 920, you can claim this after 5 days, 10 hours and 35 minutes and 56 seconds. So, 'yan. Okay, so nakalock siya diyan, hindi mo siya pwedeng gawin. So, okay. Ngayon, pros and cons. Pros, pag nilabas mo, baka mas mataas na, 'di ba? Yung tipong hindi mo nagagalaw, hindi mo pa na-exchange kasi baka nga ngayon pagka kinuha mo na in-exchange mo na itataas pa pala. 'Di ba? 'Yun ang pros. Siguro na naiisip ko kayo din guys, lagay niyo sa comment section anong pros pag naka-lock yung token. Anong pros para sa inyo? Cons, napakadali. Ang daming pwedeng mangyari in 15 days. And alam niyo 'yan, guys. May mga ibang games na click to earn na hindi na tumatagal ng 2 linggo. 1 linggo pa lang, tapos na, ganyan-ganyan. Napakaganda rin ng bigayan. Hindi ko sinasabing si Pegaxi will be like that, pero yun yung sinasabi ko na past experiences natin. And ewan ko kung naka-experience na kayo ng ganun, pero hindi masaya sa pakiramdam yung bigla na lang. Alam mo yung token mo, nandun pa, hindi mo makuha, wala kang magawa, tapos nagra-rug pull na pala yung mga gimmick ng mga devs. Diba? So, yun, cons, hindi wala kang magagawa hanggat matapos yung lock-in period niya. Yun yung cons nun. Punta naman tayo kay Farmers World. Okay, si Farmers World naman, let's go. Ito tayo sa niya, exchange. Okay, so exchange ni Farmers World. Ayan guys, so, ito nakita nyo, may 2 na akong stored mining dyan. Inintay ko lang mag-4 yan. So guys, exchange ito. Exchange, may 2-factor authentication din siya. Bago ka makapag-out, kailangan mo muna i-unlock. Kukunin mo muna yung 2-factor authentication sa phone mo bago mo may out. Okay? Sa phone mo naman, pagka nag-login ka ng Google mo, may 2-factor authentication din. Kailangan pag nag-login ka, kailangan i-tap mo muna sa phone mo, i-confirm mo na ikaw yon, or kung sino man yung nagla-login, ko-confirm mo kung okay sa'yo na makapag-login siya. Yun yung mga safety measures niya. Isa pa, okay, so ito na, yung withdrawal natin, deposit, kahit kailan pwede kang mag-deposit, walang tax, walang M&M or something like that na gimmick. Okay? So withdrawal guys, ito na, nakikita nyo naman sa screen niyo 7% ngayon, okay, naglalaro ang tax between 5%,
6, 7, maximum is 8%. Okay? Laging may tax yan, pinakamababa is 5%. Pero anytime na gusto nyong ilabas yung tokens ninyo, pwede nyong gawin. Gusto nyo, maya't maya, kada mine ninyo, out ninyo, goods yan. Like ako, pag nagbabawi ako, like yan, yung pag nag 5% yung fee, tapos meron akong wood na pwedeng i-out, hindi ko in-out yung gold, hindi ko in-out yung food kasi pang ano ko yan, pang repair, pang energy, yun yung ginagamit ko. So, ang in-out ko is wood. Yun yung binibenta ko and then pinambibili ko ng resources or pinambabawi ko na sa fiat currency. Okay? Anytime, pwede mong i-out yan. Pagka mine mo, gusto mo i-out, kahit 7% yan, kung kaya mo lunukin yung 7%, extra 2% na yan, out mo. Pero ako, ang ginagawa ko, pag nag 5%, anytime na nag 5% yan, ina-out ko yung wood ko pag nagbabawi ako or nag-ROI ako. Pero pag meron akong pinaplano na magka-craft ako ng tools, hindi ko siya ina-out. Pinababayaan ko lang siya doon. Kasi pag in-out mo, magbabayad ka ng tax. So, mababawasan siya. Tapos biglang nag-decide ka, papasok mo pala dahil magka-craft ka. Sayang. Diba? Pwera na lang kung lumalaro ka din sa trading. Diba? Trading in terms of, tulad nito. Ayan o, nakita nyo guys. Meron akong dito, may wood ako na naka-limit trade. So, pag pumalo ang 0.245, benta mo yan. Tapos, ayan, may wax ka. Diba? Yun yung sinet ko. Kung ilalabas mo man, dahil matagal ka pang bibili ng gusto mo laruin ng ganyan, pwede naman. Gusto mo ilabas, i-take profit mo, pwede din naman. Anytime, pwede mong gawin. Pros, hindi ka, kumbaga kung safe kang lumaro, di ba? Safe kang lumaro. Out mo nang i-out mo nang i-out. Kung gusto mo i-convert agad, i-convert mo agad para safe ka. Di ba? Kung ano man yung mangyari, biglang tinalang ka si Farmers World, biglang nag-rug pull pala. Nailabas mo yung resources mo. Na-convert mo na ganyan, hindi ka yung ipit na kailangan meron ka pang 5 days bago mo i-out. So, iniisip mo sana po, hindi pa po tinatalang ka si Farmers World para, alam mo yun, maipit yung ganyan mo. So, out mo. Yun ang pinaka-pro. Cons, may constant na tax ka. May constant tax na kumbaga, kinukuha sa'yo si Farmers World. Nilalagay din nila yan sa kung ano man yung mga dapat pang paglagyan. Like, kung kunyari, yung development ng ganito, marketing ng ganito, prices ng ganito, contest ng ganito. Kasi nga, that is a part, an integral part of a project. So, kung walang mga ganyan-ganyan tax or something siguro na ganyan, 'di ba? Paano nila, kumbaga, anong gagamitin nila sa pang sustain? So, ewan ko. That's my honest opinion. Pros 'yon. Cons 'yon. Yun yung kay Farmers World, yung kay Pegaxy, binigay ko rin naman sa inyo. Kung meron pa kayo naiisip na pros and cons about sa withdrawal naman ni Farmers World, like yung kay Pegaxy, lagay niyo sa comment section. Baka meron tayong hindi pa naiisip. Lagay dyan. I-announce natin sa susunod na content. Shout out natin kung sino man yung nagbigay ng idea na yun. So, yun. Yung mga bagay-bagay, guys. Pasensya na kayo kung medyo humaba tong video. Gusto ko lang talaga maging eye-opener sa inyo. Gusto ko yung mga alam ko, yung mga, kumbaga, naiisip ko na mga pwede ninyong angles na tignan. Kasi iba yung perspective nyo, iba yung perspective ko. Iba pa rin yung nagsisharing tayo eh. 'Di ba? Meron ka may realize ka may okay factor din eh. Kahit ako sa inyo pag may nababasa akong comments, napapa-o din ako. Oo nga no. Pwede yan ah. So, pwede kong i-announce sa susunod na content. I hope ganun din kayo. So, pwede kayo mag-comment guys. Comment your thoughts, comment your insights. I appreciate your thoughts and yung sharing ninyo sa community. Please make it respectful, walang mag-aaway. Lahat constructive, lahat para kumita and para matuto. Educate each and everyone. Let's share our knowledge, okay? So hanggang dito na lang muna tayo guys. Please make sure to click that like, that subscribe, and comment something. Put the hashtag Sunday Slowdown with G. Every Sunday guys, 8 PM kita tayo. May raffle tayo.
And then, kwentuhan din and game reviews, on the spot game reviews tayo. Silipin natin yung mga naiisip ninyong mga games na gusto nyo ipa-review din. Okay? So, see you on the next. I'm out. Peace!